Hi guys! Another day, another vlog. Nandito kami ngayon nila mother sa palengke. At for the 1K budget lang tayo ngayon. Saan naabot ang 1,000 pesos mo? You can do it! Tara, samahan nyo kami. Bibili nga muna kami ng mga isda dahil nag-crave nga ako ulit dito nung mga nakaraan pa. Ito guys, tingin-tingin nga muna kami ng kaya sa budget. At nakita nga ako ulit ng seaweeds. Naku, talaga naman nakakatakam. So ito, nakahanap na kami ng murang isda. So yan, tilapia. Sobrang mura niya. Kaya bumili na ako ng pang 1 kilo. Ang ilang araw din namin yun. Oh my God! Nakuha ko lang siya ng 80 pesos. Tapos ginawa na lang ni ate na 100, dinagdagan niya pa ng 2 isda. So nakakatuwa naman, di ba? Kasi naka-budget na tayo at marami pa tayong isda. So ngayon tinatapos muna ni nanay yung una niyang customer bago niya kami asikasuhin. 12 seconds later. At ayan na nga yung napili kong mga isda. So sinabi ko kay ate nga nahiwain ito sa gitna para marami kami. Ayan yung binato ko sa gilid. Ayan, sinisimulan ni ate. Ay, hindi pala, sa kabila pa rin pala yan na customer. Pero malapit na rin siya matapos. At ayun na nga, inaasikaso na ni ate yung aming mga isda. Tingnan nyo naman ang aking mga fresh na tilapia. Napakasarap at nakaka-excite na lutuin. Ayan. Pinapalinis ko ng maigi kay ate para pag uwi namin sa bahay ay mabilis na lang linisin at lutuin. Masarap na lutuin to kapag prito at sinigang. Naku, nakakatakam nga naman talaga. At natapos na nga yung pagbili namin ng tilapia. Nandito naman kami nagtitingin pa ng ibang isda na kaya ng budget ko. So ayan, nakita ako ng yellowfin for only 80 pesos lang, kalahati. At ginrab ko na nga ang opportunity dahil kadalasan ng yellowfin dito sa palengke namin ay napakamahal talaga. Tingnan nyo naman guys, yung ibang isda dito. Ang lalaki, masasarap, kaso mahal nga lang talaga. Pero guys, alam nyo naman, di ba, walang imposible, basta manalig ka lang at magsikap ka, mabibili mo rin lahat ng gusto mo at the right time. Kaya sige lang ate, palinis lang ng maigi ng aming mga isda. Yan, ni-request pa si mother na gustong kunin na part dyan sa, ewan ko lamang loob na yan. 1 eternity later. 1 eternity later. At natapos na nga kami sa mga isda, nandito naman kami ngayon sa mga karnihan para bumili ng manok at baboy at longganisa. Ayan, at nagpatimbang ako ng 1 kilong manok para sa ating budget meal for this week. Buti na lang at mura ngayon yung kilo ng manok kasi by next month, for sure, mas mataas na ito dahil Christmas season nga naman. At ito na nga at hinihiwa na ni kuya ang ating napiling manok. Next ay pupunta naman kami sa mga tindahan ng gulay at chinek ko na nga ang aking listahan para ma-make sure na nasa right track tayo ng pamamalengke at hindi tayo lumagpas sa ating budget. Dinayo na nga muna namin ulit ni mother itong suki niyang si Una dahil dito nga kami madalas nabili ng gulay. Teka lang guys, tapate ng aking tsinelas ng aking binata. Nagmamasid-masid nga muna kami na aming mga bibilhin. At napansin ko na medyo may kataasan ng presyo kay Unat ngayon. At ngayon nga lang ako guys nakakita ng ganitong kulay ng sigarilyas, color violet. 40 pesos yung isang buong tali at 70 pesos siya per kilo. Pero dahil pang sahog nga lamang sa sinigang ang aming kailangan ay bumili kami ng ilang piraso nito. At ayan nga si supervisor nagmamasid sa mga gulay at first time nga lang di makita ng ganitong klase ng sigarilyas. Habi nga namin ni Kuya Hobby na kapag nasa palengke kami, tinuturo ko sa kanya iba't ibang klase ng gulay para maging familiar siya, actual at hindi lang sa picture. Para nga mas maging aware siya sa mga itsura nito. Magandang klase nga rin ito ng pagtuturo dahil nakakadagdag din ito sa vocabulary ng bata, di ba? Nagtutunan kay sa akin, charis. At nakabili na kami ng mga ibang kailangang gulay kaso hindi ko na na-videohan dahil walang magbi-video sa akin at ako rin yung isa sa mga pumipili ng mga gulay na bibili namin. Ngayon naman ay nagdako kami sa mga tindahan ng buko kasi hindi talaga ito mawawala
kada palengke namin. Ito talaga yung major cravings ko ngayong pagbubuntis ko. At favorite din nga ito ng anak ko, kaya tuwing namamalengke kami, hindi ito nawawala sa listahan namin. At ito nga ay nagtutulong aking binata ng buko juice dahil may binibenta nga din sila, kaya binilhan ko siya ng 5 pesos. At nag-request pa, gusto niya nasa plastic daw tsaka nasa straw, ayaw sa baso. At ito nga guys, pauwi na nga kami. Kaso may nakita na naman akong lettuce. Ay naku, hindi rin talaga ito mawawala sa list ko kapag namamalengke kami. Ang kagandahan kasi dito sa lettuce, bukod sa nakain na ako, pati yung anak ko nahihilig na rin kumain yan. Kaya kapag nabili ako talagang sulit dahil walang sayang, dahil pati yung anak ko nakain din yan. At bumili nga ako ng kalahating kilo, 38 pesos ko nga lang nakuha. At yan yung anak ko nang tatantrum na dahil naubos na nga niya ang kanyang buko. At ayan, for the bayad na lang kami at uuwi na kami sa aming house. Nakita nga rin pala ako ng baby potatoes. Ay grabe, ang cute lutuin, ang sasarap. Masarap tong lutuin as buttered potato, butter lang, tsaka garlic. Tapos, yun nga, maraming butter. Ay grabe, sobrang sarap. Perfect na pagkain to para sa ating mga toddlers. At sa ating mga adult, syempre, lalo na kung nagda-diet ka, perfect na gulay ito para sa'yo. At nagawin na nga kami sa aming lakaran pa uwi. At since estimated ko naman na wala pang 1K ang aming budget, bumili na rin ako nitong pakbet for kalahating kilo lamang. At kung gusto mo nga rin makatipid sa mga gulay, meron din ganitong mga paninda sa palengke. Tatakali na lang nila per kilo. At kung magkano man ang gusto mong bilhin, pwede na. Ako binili ko dyan 30 pesos. Napakarami na din, kalahating kilo. At pwede rin itong ilagay sa ref para tumagal ng ilang araw bago mulutuin. At bumili nga din ako ng sayote. Tingnan nyo, 15 pesos lang per kilo. Grabe, ang mura. Sa iba nakita ko yung ganyang sayote napakamahal. Kaya sinulit ko na ang pagbili. At nakakita nga rin ako ng 15 pesos na kilo ng patatas. Grabe, ang mura ngayon Kasi guys, last week na malengke din kami. Grabe, ang mahal, 100 plus ang kilo. Ayun nga, kaya sinulit ko na rin bumili kahit 1 kilo nito. Ang adobo din. At akin na nga pinatimbang nga aking mga nabili. Para tayo makauwi na. At ito nga, malapit na nga kami umuwi kasi napadaan kami dito sa isang mart. Bibili nga ako ng biskwit lang ng anak ko kasi nga wala na siyang stock. Yung anak ko kasi maya-maya ang kain. Isa nga guys sa pinapangarap ko na balang araw makabili ako ng sobrang daming groceries for 1 month para sa aming pagkain. Yung hindi na ako natingin ng presyo. Balang araw alam ko magiging successful ako dito sa ginagawa ko. Pagtsatsagaan ko talaga kasi may 2 anak na nga ako. Kailangan kong mas magsipag at madiskarte dahil 2 na nga ang aking gustong pakainin ng marami. At yan yung binata kong sobrang kulit. Tuwang-tuwa siya dahil mabibilang ko nga siya ng kanyang favorite na biscuit. At ito nga guys, nakasakay na nga kami pa uwi para magluto na at magtatanghalian kami. Ayan guys, napakakulit kong binata na hindi baka sa kanyang mukha ang pagkapagod. Ito guys yung mga nabili ko at yan ang aking mother. Uuwi na kami. And see you sa next vlog ng aking binata. Thank you for watching guys. Blooper guys, ito yung 1,000 challenge na budget natin for this week. At yan nga ang mga nabili ko. See you sa next vlog guys. Thank you.